So, actually, instantiated na siya. Nandito siya sa init. Diba yung init PHP? Yan, buksan natin siya. Ayun o, may user na instantiate na yung user natin. Pwede na nating i-access yung mga fields niya. Ano yung mga fields niya? Let's say, ito. Yung mga name, groups, college. Pwede mo yan makuha actually na mabilisan. So, dito sa Echo, pwede mong gamitin ito. So, in-access natin yung class ng user, kinuha natin yung data niya, tinignan natin ano yung i-output nating data niya. Sabihin natin, i-output natin niya yung name. Ayan o, yung name niya. Save natin. So, dynamic to ngayon. Pagka nag-login ngayon, imbes na student ang nakalagay dyan ngayon, oops, undefined variable, wait lang, user line 46, check natin. So, undefined variable, user, $user. Hindi ba ito nakapag-init? May init naman. Check natin. Wait lang kailangan ko yata i-instantiate to. Okay, check natin. Check na natin. Init. Okay, nakapasok pala siya sa if. So, hindi niya agad na-instantiate tong user. So, kailangan niya talaga siya i-instantiate. Sorry, medyo nalilito ako. So, instantiate natin siya. New user equals new user. So, tinawag lang natin yung user class para magamit natin yung laman niya. So, ayan na siya. User data. So, check natin. Check natin ngayon. Okay. Okay. So, punta tayo sa student portal. Ayan siya. So, Raymart Bolasok na nakalagay, hindi na student. Dynamic na yan. So, kung sino account yung ginamit mo, ilalabas niya yung pangalan na yon. Next thing na pwede natin gawin dyan ngayon is, pwede na natin gamitin yung function na ginawa natin kanina. This one, yung is admin. Mache-check na natin. So, kukunin natin yung groups niya. So, kung student, ito gagamitin nating function is student. Balik tayo sa Visual Studio Code. Student portal. So, pwede natin gamitin yon is student. Ayan. Tama ba? Check natin sa function natin. Meron ba is student? Ayan, tama. Save natin. Hindi yata nakasave. Ayun, kaya pala. Hindi kasi nakasave. Kaya hindi niya detect. So, is student. Ang lalagay natin ngayon dyan is yung group data ng user. Para ma-check niya kung 1 or 2 yon. Groups. Check natin. Tama ba? Groups. And groups. Tingnan natin ngayon. So, pag student portal, student lang dapat makaka-access dyan. Gawin din natin to dito sa admin portal ngayon. And dito sa admin portal, gawin natin. Pero imbes na is student, gagawin natin is admin. Save natin. Testing natin ngayon. So, student account gamit ko, dapat pwede siya sa student portal. Pag pinuntahan ko ngayon, yung admin portal, dapat di siya pwede. Okay. Sa admin portal, hindi ko na-instantiate uli si user. So, lagay lang natin. $user equals new user. Save natin. Refresh natin. Uy, ba't pumasok pa din? Check natin Try nga natin. Log out muna natin. Baka sa caching lang to. So, pasok tayo. Student. Admin 123. Lagyan natin. Okay, nasa student. Punta natin admin portal. Dapat di siya papasok. Uy, ba't pumapasok pa rin? Check natin. Check natin. Ba't ganon? Tama naman. Ito. Sa function niya yung is admin. Hindi ko nagawang number 2. So, dapat number 2 yan. So, kasi nga, ang admin nating group is number 2. Ang user group natin ay number 1. So, tignan natin ngayon. Pag na-refresh ko dapat to. Ayan na. So, meron na tayong pinatawag na authorization. Ang pinagkaiba ng authentication, tandaan nyo guys, sa authorization is check nyo if may ganong user doon sa loob ng TBL accounts.
Dito naman, ang chine-check natin is yung permission. So, ma-access niya si student portal, pero hindi niya ma-access si admin portal. Gets nyo? So, log out natin. Dapat ganun din kay admin. Admin, then admin 123. Na-access niya admin portal, pero hindi niya dapat ma-access si student portal. See? So, meron tayo authentication and permissions or authorization. So, let's save muna. Okay. So, isa pa natin ipapakita ngayon is yung power ng portal na to create reports. Ang kagandahan dito kasi, may built-in function siya ng pag-create ng isang report. Sabihin natin kay admin. Si admin, sabihin natin gusto natin nakikita natin lahat ng user sa kanya. So, meron tayo ditong viewtable.php na pwede natin pagbasihan. Okay? Ng isang simple report. Babaguhin mo lang yung query niya. Sabihin natin gusto kong palabasin lahat ng accounts. Okay? So, sabihin natin TBL accounts. Kasi table eh. Ito siya, table accounts. Okay? Gusto ko lang siya i-output. Palabasin natin lahat ng TBL accounts. Save natin. And then sa TBL accounts kasi, meron lang siyang name, kung kailan sumali, tas yung college. So, palabasin lang natin yung tatlong yun. Right now, ang dami dito eh. So, na hindi natin kailangan. So, ang kailangan ko lang is name, accounts, tsaka kung kailan siya sumali. So, burahin natin yung mga hindi natin kailangan tulad nito. Student, ayan, yung mga fields na yan. Tatlo lang kailangan natin. Yan. So, dito, nagbura tayo. Tatlo lang naman ang kailangan. So, burahin na natin tong di natin kailangan na to. Okay, sabihin natin full name. Labasin natin si full name. So, sa una, lalabas natin ay name. Papalitan mo lang to. Name. Dito, sabihin natin kailan siya sumali. Join date. Okay? Join date. Tama ba? Joined lang pala. Okay, so palitan natin to. Date of registration. Lagyan natin ganun. And then, kunin natin yung college niya. College. Sabihin natin, gumagawa tayo ng Facebook para sa isang school. Then, colleges yung field. So, dito, colleges. So, kung gusto nyo mag-add pa tayo. Sabihin natin, kukunin natin din yung email niya. Alright, so may email field dito. Yan natin. Copy natin to. Email. Alright. Then, magdagdag tayo ng isa pa dito. Email. Address. Now, pangalan natin to ngayon na view account table. Sabihin natin. Sa function na yan. Ngayon, pag bumalik tayo sa admin portal at nilagay natin dito sa baba niya, sa body, sabihin natin view account table. So, yan na PHP dito. Check nga natin, tama ba yung pangalan? So, sa view table. Okay. So, instantiate pa natin. Hindi siya pwedeng itawagin ng ganun dahil galing siya sa class. Lahat ng nilalagay natin sa func, yun yung hindi na kailangan instantiate. Ang problema dito, galing siya sa class eh. So, kailangan natin siyang i-instantiate. So, paano siya instantiate? Dito, ayan, $viewTable equals new viewTable. So, naka-instantiate na siya. Gagawin natin ngayon dito, $viewTable, tawagin yung function. View account table. Now, pag nag-login ngayon tayo kay admin, dapat magdi-display yung accounts table na yun. So, try natin. Admin 123. So, as you can see, ayan o, meron. Ang problema sa email address, ba't ito nakalagay? Check natin kung anong saan tayo nagkamali. College, may status. Ba't may status dito? So, butaan natin yung view table. Status. Ano yun? Tanggalin natin to. Natanggalin din natin to. Okay. Kasi yun yung parang default settings niya. Yan. O yun yung kasama sa class. So, pag refresh natin yan,
Ayan siya, oh. Ang kaganda sa report na yan, kompleto yan with pagination. May search din yan. Sabihin natin, gusto ko lang tingnan si Raymart. Kompleto na yan. Sino yung may email address na RC Bolasok? May search na agad yan. Ang kagandahan pa dyan, pwede mo ring i-Excel export yan. So, bakit scholarship report ang lumalabas? So, paano natin papalitan yon? Dito, papalitan mo lang tong table name. Ito, scholar table. Palitan natin, sabihin natin account table. Then, pag pumunta tayo sa admin portal, may JavaScript sa baba dyan. Dapat, kung ano yung pinangalan mo dito, sa view table niya, ayan, account table, yun din yung ilalagay mo dito. Ayan, so yun yung tatargetin niya. Now, itong title ngayon, papalitan natin. Sabihin natin, accounts report. Built-in niya, kasama na rin yan dun sa functions natin. So, meron siyang export option kasi kadalasan tayo meron nakalagay na action dito sa dulo. Right now, wala naman nakalagay. So, buburahin natin to. This part. Hindi natin kailangan isama yan. Comment out na lang natin. Okay? Pati to. Save natin. So, pag na-refresh ko yan ngayon, at Excel report natin siya. Lang, bagal ng PC ko. Record. Okay, Excel. So, ayan. Mag-export na siya. Tingnan natin yung pangalan. Accounts report na. Try natin buksan. Ayan. Pwede siyang buksan sa Excel. At ang itsura niya sa Excel, tingnan niya. Yan ang itsura niya sa Excel. So, may extraction agad kayo. So, very useful sa paggawa ng reports. O, accounts report. Ayan siya. Save natin ngayon. Okay, hindi natin kailangan yan. So, na-demonstrate ko na yung power nung starter kit na to. Marami pa siyang built-in function tulad ng pag-i-email. So, it's all for you to discover na lang. However, yan yung mga pinaka gagamitin nyo pag gumagawa kayo ng system. So, ayusin natin. Gawin natin siya mukha talagang system. Let's try to create a simple social media app gamit itong portal na to. And it's already set up. Ayusin natin siya ngayon. First thing syempre gagawin natin is kailangan natin i-design yung site. So, punta tayo sa login. And ayusin natin yung tawag dito, yung navigation bar niya. This one. So, ayoko nung gamit nating navigation bar. So, ang gamit ko pala dito is Bootstrap 4. So, pwede nating palitan yan. So, burahin natin yan. Kuha tayo sa Bootstrap na website ng design. Ayan. Kuha tayo dito ng navigation. So, hanap tayo ng pwede natin gamitin. Gusto ko lang simpleng navigation bar tulad nito. So, copy natin to. Or, mas better ito gamitin natin yung div type niya. This one. Lagay natin dito. Paste natin. Save natin ngayon. Check natin. Yan. So, meron na tayong navbar sa taas. Sabihin natin, ayusin natin siya. Lagay natin dito yung link for registration. Sabihin natin, okay? So, dalawa link niya, home tsaka registration. Okay? And then, yung link no registration, mapupunta siya kay register.php. So, home, ito yan. So, as is, so, leave natin yung link. Yan. So, may registration tayo, may home. Kasi gusto ko dito ilagay. Lagay mo lang dito sa navbar. ml-auto. Ayan, napunta na siya dito sa kanan. Next, palitan natin tong logo natin. Imbes na navbar ang nakasulat dyan, sabihin natin, gusto ko image. So, pwede mong palitan yan. Gawin natin img src. Kaso wala pa tayong image. So, meron ako din-download dito.
na image. Sample logo lang para dun sa site. So, copy natin. Copy natin. Lagay natin kung saan nandun yung ginagawa natin. SOCMED. Saan ba yan? Ayan, SOCMED. Then, lagay natin resource, image. Paste natin dito. Yan. So, lagay natin ngayon yung ano natin. Ang pangalan niya ay header.png. So, lagay natin header.png equals logo. Save natin. Tingnan natin ngayon dito. Oops, hindi siya nakita. Bakit? Kasi mali yung ating file path. So, kailangan mo lalagin. Papasok siya papuntang resource. Papuntang image. Tama, di ba? So, check nga natin. Login, resource, image, header.png. So, dapat lalabas na siya ngayon. Check nga natin. Yan, lumabas na siya. Ang problema, sobrang laki naman. So, gawin natin ngayon dito. Instead na ganyan, punta tayo sa CSS nya. So, talagang magko-customize tayo ngayon dito. So, gawa tayo dito. Sabihin natin, may logo na ba na? Wala naman. So, gawa tayo. Pwede mo actually burahin lahat yan if you want to start again. So, lagyan natin .logo. Okay, bigyan lang natin siya ng height. Na mean height. Gawin natin 65 pixels. Kung saan yung mag-update. So, ilagay lang natin din sa logo. So, login. Lagyan natin ang class to. Logo. So, try na refresh. Control F5. Oops, hindi nag-take effect. Check natin bakit hindi nag-take effect. Nakalink ba yung CSS? Yes, nakalink naman. Check natin dito. So, bawal yata ang mean height. Gawin nating height. Uy, doble pala. Kaya pala. Height. Ayan, ganyan. Save natin. Ayan. So, parang medyo maliit. Gawin nating 75 pixels. Ayan. Next thing kasi ito, naka-black. So, ayoko ng black na kulay. Gawin natin kakulay nung ginawa nating logo na yan. So, may kakulay siya sa Bootstrap. Fortunately. So, ang gagawin natin ngayon dito ay imbes na navbar light, gawin nating navbar, try natin primary. Yan, so kakulay na niya. So, ayusin natin yung footer. Lagyan natin ng footer dito. So, sa baba may footer. Naka BG dark, gawin natin BG primary. Okay. And then, yung copyright, palitan na natin, sabihin natin tayo gumawa. Ayan. Raymart Bulasok. So, free ka mag-design. Ito lang, mabilisan lang kasi itong ginagawa natin. Kaya, ganito ko siya ginagawa. So, copyright, sabihin natin yung pangalan natin. Chic Social Media. Created by Raymart Bulasok. Kaya, ganyan ko lang natin. Save natin. So, may footer na tayo. Okay, yung login natin medyo kakaiba ang itsura ng kulay. Ayusin natin. Saan ba nakalagay yun? Okay, value login. Naka BTN dark, gawin nating BTN primary. Alright, so ayan na siya. Mayroon na tayong parang login page na medyo customized. So, imbes na sign in, lagay pa tayo ng isang image sa taas niya. Sabihin natin or image na katabi niya. Copy natin to. May isa pa akong image na dinownload nandito siya. Kasama siyang kinopya. This one. Header to naka PNG din. Lagay din natin siya. Sample dito. Save natin. Nakaganto to lahat. Nagkakasama. Ayan. Form. Refresh natin. Oops, Shix Media nakalagay. Dapat dyan na nakalagay ay yung isa. Header 0. Uy, anong pangalan nun? Check natin. Header 2 pala. Header 2. At si sign in, lagyan natin siya ng text color na primary.
Yan. So, meron na tayong simple login page para sa ating social media. Punta tayo sa registration. So, yung registration tulad pa rin ng dati. Ang gagawin ko ngayon, isang technique dito is gumagawa ako ng isang kumbaga taguan ng mga menu bar. So, dito, yan, sana natin gawa tayo ng isang folder dito. New folder, sabihin natin nav. Ayan, nav. So, dito natin ilalagay yung ating nav. Okay, next thing na kukunin ko is yung buong navbar na ginawa natin. Copy lang natin. Gawa ka ng PHP file dito. Sabihin natin nav.php. Paste mo dyan yung ano natin. Navigation bar. Lagyan natin to ngayon ng laman. Ayan, nav.php. So, dito sa login na to, imbes na yan na nakalagay, pwede mo lang paiksiin. Gawin na lang natin PHP siya na nakalagay. Require once. Sabihin natin nav/nav.php. So, ganun din ang gagawin natin sa register. Basta itong navbar na ito nakalagay. Ito na. Save natin. Refresh natin. So, may registration na tayo. Pinindot yung home. Ayan yung sign in. Ayan yung registration. So, pwede tayo mag-register. So, basta na nakalagay. Gawin natin dito. Register new account. Ayan. So, may register tayo ng bago account. Click natin dito, register. Baguhin lang natin yung pangalan. Actually, fully customizable to. Huwag nyo i-limit yung sarili nyo kung ano yung nakalabas dyan. Kahit anong design, pwede nyo ilagay dyan. So, copy na lang natin yung footer galing dun sa kanina. This one, footer. Hindi ko alam ba't ganito itsura nya. Pero dapat yan kalabas. Sige, tapat natin siya. Ayusin natin. Yan, footer. And then yun, okay na. So, copy natin. Oops. So, login tayo napunta eh. Tapos na natin siya. Ayan, para ayos siya. Tignan. Okay, so copy natin to ngayon. Tama ba? Div. Oh, ayun yung div niya. So, sobra ng dalawang div. Ating footer. Yan natin. So, home. Yan, sobra nga siya ng dalawang div kanina. So, copy natin. So, paste natin ngayon sa register. Sinang natin yung arrangement niya. Sorry. Yan, save. So, dapat may registration na tayo. Okay. And footer. So, try nga natin mag-register. So, typically, lahat ng mariregister ngayon is naka-group number 1 yan. Automatically, group number 1 yan. Kailangan manually mong i-encode para maging admin. So, gawa tayo ng isa pang account. Sabihin natin, test account 1. Admin 123. Admin 123. Para natin Juan de la Cruz. So, lagyan natin college niya, dentistry kunwari. Lagyan natin ang email. Sa example lang naman to. So, nag-register siya. Testing natin kung magla-login. Test account 1. Admin 123. Student portal, dapat Juan de la Cruz ang lalabas yan. There you go. Meron na tayong register at login. Since social media ang gagawin natin, i-edit natin ngayon tong student portal.php. Kailangan nakakapag-post sila. Ano ba mga laman nito? Okay, first thing na ayusin natin definitely is navbar again. So, ayusin natin yung navbar niya.
Save natin. Close natin to. Close natin yan, yung mga hindi natin kailangan. Yan. Student portal lang buksan natin. Ang gawin natin dito ngayon, copyin lang natin tong navigation na ginawa natin kanina. Pero pangalanan natin student nav. Yan. Okay? Check natin ngayon. Punta tayo ngayon student portal. So, lahat nito, this one, yung navigation na code na to, papalitan natin uli ng PHP. Gawin natin PHP. Sabihin natin require once. Okay? So, nav slash student nav dot php. Yan. Save natin. Check natin yan pag nag-login tayo. Yan, kay Juan de la Cruz. Yan. So, mayroon tayong student portal nav. Okay. So, imbes na home registration na nakalagay dyan, dapat ang nakalagay dyan ngayon, edit natin si student nav. Dapat ang nakalagay dyan ay, sige, sabihin natin home. Ang home niya is student portal. Tingnan natin siya ng logout. Hindi natin pinipindot si logout. Yung lang logout.php. Isa pa, lagyan natin siya ng change password. Tsaka update profile. So, actually, yung portal nito may kasama na rin update profile tsaka change password. So, very okay siya. Nandiyan na lahat eh nang kailangan mo para makapag-start ng isang system. So, tingnan natin kung paano mangyayari. Tahan natin, refresh natin. Yan, check natin yung change password. Oops, update profile nakalagay dun. Baliktad na nangyayari. Kasi natin update profile, change password natin, update profile. So, mabuta siya sa profile page, although hindi pa nakaayos. So, natin, change password. Ayan siya. So, mabuta siya sa change password. Now, gagawin natin ngayon is ayusin natin tong sa student accounts. Next thing na gagawin natin is ayusin natin si update profile tsaka si change password. Muna natin ayusin siyempre yung navigation bar. So, ang kagandahan nga doon, reusable yung code natin na nandito sa student nav. Hindi na natin kailangan i-type to. Ang kailangan mo lang i-type ay ito. Copy lang natin yan. Okay. Ito yung navigation nya. Papalitan natin. Gawin natin ito. Yan. Change password. Ganun din. Yung navigation nya. Ito natin ito. Check nga natin. Date profile. Change password. Next thing na papalitan natin is yung footer. So, pwede ba namin gawin yung parang ginawa sa navigation sa footer? Yes, pwede. Hindi ko lang ginawa kasi medyo tinatamad. So, ayusin natin siya sa student portal. Kunin natin yung footer or yung sa login. Di ba mayroong footer sa login? This one. Copy natin. Lagyan natin doon sa update profile. Oops, di na kopya. And this is change password. Kunin natin. Save natin. Yan. Meron na tayong change password. Meron na rin tayong update profile. Now, kailangan natin i-test kung gumagana yan. Unahin natin yung change password. So, testing natin. Ano current password natin? Admin123 na maliliit. Gagawin natin admin123 na malaki. Ayan, ganyan natin. Change password.
Now, ang problem, pag nag-change password, nagdidirekta siya papunta sa template.php. Another thing na kailangan din pala natin ilagay dito is kung student ba yung nag-change password. So, nasan yun? Yung permission. So, lalagay natin dito. This should be accessible only by students. Yung change password tsaka update profile na to. Okay, check natin. Update profile, dapat dito is login. Save, ganun din sa change password. Save natin. So, balik tayo. Oops, may error. Check natin. So, may error siya. Check natin. It's actually, tinawag natin yung user function nang hindi na-instantiate. So, dapat nauna yung instantiation sa kanya. So, importante yun, guys. So, ayan. Juan de la Cruz test username. So, try natin mag-update. Palitan natin ang username natin. Gawin natin test account 123. Pangalan natin, gawin natin Peppa Pig. Yan. And palitan natin yung college natin. And sabihin natin dentistry. Then, let's update our profile. So, ang problem, sa template.php siya pumupunta. Pero, pag pinunta natin studentportal.php, ayun, update na siya. Peppa Pig na yung pangalan ng account. Tsaka, pag nag-login tayo ngayon, it should be instead of, natin kung na-update sa database, ha? Push natin database natin. So, test account 123 na siya. Hindi na siya test account 1. So, puntahan natin ngayon. Test account 1 test account 123. Tapos capital admin 123 na siya. So, ayun siya, pumasok siya. Gumana yung change password at update profile. Ang problema, pumupunta siya sa template.php. So, ang gagawin natin, pagka ganyan, main functions, nandito yan sa func.php. Tandaan nyo lagi. So, check natin. Update profile. So, sa update profile, ayun, nakita nyo, nag-redirect to template.php. Gagawin mo lang yan, studentportal.php. And then, sa change password, and then, template.php din siya na gano. Gawin natin studentportal.php. Save natin. Try natin mag-change password ngayon. Ibalik natin sa dating password. So, nakalagay siya admin123. Balik natin sa pagiging maliit na admin123. Yan. So, nag-update na siya and then bumabalik na dito sa ating homepage, which is good. Now, sa social media, hindi kompleto yan without displaying a picture. Actually, meron na rin dito ang function to display a picture, pero hindi siya perfect. So, pwede mo siyang i-edit. So, pag ginamit ko itong profile pic na to, so, maglagay tayo ng profile picture. So, upload tayo, sample. Try nating kumuha ng picture sa downloads. Ano kung may picture ako dito eh. Ako, wala tayong picture na nakuha. Naghahanap tayo. Meron yan, wala may picture dito eh. Wait lang ah. Hanap tayo, wait lang. Picture pala. So, ayan, may picture, update natin. So, actually, may profile picture na rin yan, gumagana na rin. If I could remember, oops, the problem, nag-update ng profile picture, kaya template uli siya pumunta. So, puntahan natin. Search natin, saan ba yun? This one. Template pa, PHP pa rin pumupunta. If hindi gumana daw yung login, so, lagyan natin sa login.php. Dito naman, update profile, okay. Check natin, saan pa yung template.php. So, wala siya sa function. Siguro, yung pag-update ng profile, teka, saan ko ba kinode yun? Dito yata tayo sa user eh. Check natin kung may template. Ay, dito. Ito, mag-search iyo. Ba't siya nagre-redirect? Check natin. Okay, so check natin.
update profile, kaya siya pumupunta, update profile pic dito. Ayun, nandito siya, napunta dito kay template.php. So ang gagawin natin, i-update natin siya into student profile.php profile, student portal.php para dun siya pumunta pag nag-update ng picture. Save natin. Student portal.php. Yan. So update profile tayo. Ayan, nandito na yung profile picture natin. So kailangan nating ipalabasin yung profile picture natin dito sa home. So tulad ng sinabi ko, may built-in function siya dito sa function. Ayan, profile pic. So pwede mong gamitin yan. Copy natin. Lagay natin dito sa student portal. Sample lang para lumabas yung account natin. So ito, palabasin natin dito. Profile pic. Refresh natin. Ang laki. Sobrang laki. So, ayan. Kailangan natin ipasok sa Peppa Pig pa. Ayan. Kailangan natin ipasok dito sa My iOS natin. Kailangan gumawa tayo ngayon ng columns dito sa Bootstrap. So, gagawin natin. Ayusin natin tong page na to. Okay? So, update profile. Ayusin natin yan. Gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng hati dyan. So, gawin tayo ng div usual. Sabihin natin yung pangalan nito ay class is equals to container fluid. Okay? Meron na palang container, so hindi na pala kailangan to. Ayan pala. So, imbes na container to, gawin natin container fluid. Okay? Then dito, pasensya na kayo, prompt to, walang script, kaya ganito ako mag-code. So, div, gawa tayo ng row dito. Alright. And then, dito, gawa tayo ng closing div. Save natin. Okay. So, unang page, meron siyang div class na sabihin natin may column na 4 or column 3. Column na 3. Call md-3 na ang laman is yung profile pic. Cut natin. Yan. Tapos lagay natin dito yan. Yan natin kung ano mangyayari. So much better pero malaki pa rin para sa akin. So gawin natin, sabihin natin column 2. 2 lang. Kasi kakainin lahat ng profile pic yung buong width. Yan. So as you can see, para mas makita nyo maigi, ito. Yan siya. Yan yung kinain niya. Yung profile na yan. So pwede natin ngayon ilagay dito ngayon sa ilalim. Sabihin natin para mas maganda tignan. So ayusin natin siya. Account name, ganyan. Gawin natin siya H6 para maliit. Then let's make it text center. Yan, lagyan natin ng margin top, sabihin natin 4. And then text is primary. Yan, tanggalin natin ngayon yung BG dark na yan. Save muna natin. Yan. So pwede natin lagyan to ng mga cheche boreche dito sa loob. Let's say sabihin natin account registered. So sample infos lang regarding the account.
login natin. Yan. Simple information about no user. Yan. Aha, ano pa pwede natin ayusin? Sabihin natin imbis sa center, left na lang natin. Tignan natin itong text center na yan. Yung account name na lang siguro may text center. Tapos lahat naka-text left. Parang okay ba? Okay ba sa ano? Kaya natin dito ng VR. Okay, so we have a simple display dito ng account. Secondary na lang to. Try natin mag-design. Simpleng design lang naman. Yan. And then, try natin mag-add ng border. Alam ko pwede mag-add ng border gamit ang Bootstrap. So we can add. Sabihin natin border right. Check nga natin. Dito sa call MD. Lagyan natin siya ng border right. Oops. Balik tayo dito. Ayan, so meron tayong border na medyo okay naman tignan. And then lagyan natin ng padding right PR-4 para mas kita. Ayan, so medyo hiwalay siya. Gawin natin 5. Make it 5. Okay, so yan yung border. Check natin. Yan, so meron na tayong account card. There you go. Next thing na gagawin natin is sample lang naman to So kayo na magpapaganda niyan. Lagyan natin dito ng post. Makikita natin yung mga post or pwede tayong mag-post ng ating saloobin dito sa social media nga siya. So pwede kang mag-post. Sabihin natin gawa pa tayo dito ng ibang border. So ito yung div ng border natin. So, gawa tayo na sa div. This one, ang kakainin niya, sabihin natin 8. Then this one is 2. So, ano ilalagay natin dito? So, let's say, kaya natin ilagay dito sa gilid. Sabihin natin registered users of this site. Kunwari lang naman. Save natin dito. Yan. May picture ko pa rin dun. Tingnan natin. Yan. So, dito sabihin natin gusto ko i-out lahat ng user na gumagamit ng site na to. So, paano natin gagawin nyo? Punta tayo sa view table natin. Okay. This one. So, gamitin natin to. Kanina, accounts, di ba? Tapos, ina-output niya lahat nung table. However, hindi ko siya gustong gamitan nung built-in na may extract. Kasi pang admin purposes lang yan All I have to do is copy ko lang to. View accounts table. Sabihin natin, paste natin ganyan. Then, gusto ko lang makita yung email address nila tsaka full name. Yan. Tatanggalin ko ngayon tong table ID niya para hindi siya ma-target ng ating built-in function extraction reports. So, kinuha ko lang full name tsaka email address. So, tatanggalin natin ngayon yung join. Ayan. View account table 2. So, testing natin. Oops, obvious yun. Punta na natin dito sa student portal. Okay. May view table na rin naka-instantiate. So, pwede natin gamitin yan. Sa baba, enter natin. $PHP $view table
table. Kunin natin yung function. View account table 2. Save. Fresh. Yan. Makita na natin. Ang problema ay may ganon. So, tatanggalin natin yan. Hindi natin kailangan gamitin yung reports na yan. So, kailangan default lang ang kailangan ko. So, burahin natin tong script na to. Then, built-in na pang reporting. Yan. Check natin yan. Actually, hindi siya dapat pala tinable eh. Ano na lang tayo? Tanggalin natin to. Yan. Hindi siya table eh. Yan. Ano lang siya? Simple. Sabihin natin H6. So, tanggalin natin. Pangalan lang naman ang kailangan natin eh. So, imbes na TD ang i-output niya, gawin nating H6. Tanggalin natin to. And then, sabihin nating text primary. H6. Yan. Save natin. Tingnan natin. Refresh natin. Yan. So, makikita na natin ngayon yung mga users ng site na yan. So, nadi-display siya dito sa registered users of this site. So, simple lang pagpapalabas yan. Then, save muna natin. Okay. So, ituloy natin. Since social media siya, gawin natin, dapat pwede tayo makapag-post. So, utilize natin yung kapangyarihan so, gamitin natin yung kapangyarihan ni ChatGPT. So, gamit tayo nun. So, naghahang yung laptop ko dahil mahina lang siya and nagre-record tayo. Okay, dito kay ChatGPT, pwede tayong manghingi ng tulong dito. Hindi ko kayo pinagbabawalang gamitin to. Utilize all the technologies that you need para makagawa kayo ng project. Walang problema dyan. Let's say gusto kong lagyan to nung parang pwede kang mag-post, parang katulad nun sa Facebook. So, pwede mo sabihin kay ChatGPT, gawa mo ko ng isang HTML form na nagko-contain ng isang text area, tapos submit button, pero kamukha nung team ng Facebook post. Kagandahan dito kay ChatGPT, siya gagawa ng hirap. Hindi mo siya kailangang isipin. Pwede mo na lang i-edit after niyang gawin. So, ayun siya. Nagawa siya dito. Ayan, ang galing ang ginawa niya. So, check natin. Copy lang natin tong CSS code niya. Tingnan natin kung okay sa atin. Then, pwede naman natin ipa-edit yan. Tanongin lang natin siya. Ayan, save natin. And then, copy natin tong ginawa niya na to, yung form. Try natin i-paste dito sa ating portal. So, dito siya mapopost sa column 8, yan, sa gitna. Try natin. Then, analyze natin siya. Or, i-edit natin siya pagkatapos. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Yan. Meron siyang ganyan. Oh, looks nice. Pero pwede natin tong i-edit. So, tingnan natin kung ano-ano mga nakalagay dito. Okay. So, one thing na pwede natin gawin dito is tingnan natin yung CSS niya. So, unahin natin tingnan yung container kasi naka-width 500 lang siya. Gawin natin 100%. Yan. Yan. So, pwede na tayo mag-post. So, your name. So, definitely kailangan hindi ito static. Palitan natin. Gawin natin, paano ba? Your name. Palitan natin to. Gawin natin yung dynamic. So, using PHP. Pwede natin gawin to. Yung sa account name na ginawa natin. Copy mo lang dyan. And then, dito. Save natin. Ayan. So, meron na tayo. Palitan nga natin ba't ba Peppa Pig pangalan? Ano ako? Oops, refresh natin. Buksan natin siya uli. Isin lang natin yung username ko. Aha. Nating. Ayan. So, check nga natin.
Yan. So, pwede tayo mag-post. Lagyan natin to. Ayusin natin tong 50 by 50 na to. Alt profile, image source. Try nga natin kung pwede natin ilagay ito. Okay. Oops, ang laki. So, yung mga ganyang bagay, actually, pwede nating ayusin yan. Sabihin natin dito kasi yung ginawa ni ChatGPT na team para sa atin, si image source yung nakalabas. However, pag tinawag natin to, isa siyang object. Pwede nating ipa-adjust kay ChatGPT yung nilabas niya. Sabihin natin, I want the profile picture to be contained in a div instead of, sabihin natin ganyan, an image tag. Tingnan natin kung kaya niyang gawin. Try natin ha. So, i-modify niya. Yan. So, try natin i-copy itong bago. Sir, bandaya mo gumagamit ka ng ChatGPT. Anyone else use that niyan? Yan ang pumalit sa Stack Overflow. So, ayusin natin. Palitan natin to. Ayoko nung ginawa niyang una. Okay. And then, kunin natin yung CSS ulit. Palitan natin yung nandun sa loob. Okay. Dinagdagan lang niya ng isa. So, lagay natin dito. Sa taas. Profile picture. Dagdag lang natin. Yan. Yan natin kung ano mangyayari. Actually, pwede ko naman siyang gawin. Kaso, ayan. Medyo mapapatagal tayo. Ginawa na. Save natin to. Fresh natin. Yan. So, what's your okay na. Nandito na siya. Now, na-double yung ating form. Kasi, hindi man dapat kasama to. Tignan natin tong div na to. Yan. So, you can do that. Pwede mong gawin yan. Wala naman nagbabawal sa yung gumamit ng ChatGPT. So, ayan. Meron na tayo nung form natin. Your name din. Pwede tayong mag-post. Alright. So, may nabura ba ako? Parang kakaiba eh. Sige, yan. Kulay natin. Nakayusin ko lang. Yan. Natin. Yan. So, much better. So, ayusin na natin siya ngayon. So, si your name, pwede natin kopyahin to. So, yung sinabi kasi, pwede mong ipamodify kay ChatGPT yung code into something that you want. Now, pwede na natin to ilagay si profile pic dahil nakapasok na siya. Object na siya. Pwede natin ilagay dito yan. Save. Ngayon, yung CSS niyan, check natin yung profile picture. Check natin yung CSS niya. Okay. So, may placeholder siya. Tanggalin lang natin to. Yung placeholder na to. This one. Save natin. Check natin itsura. Ayan. Diba? So, okay na siya. Kaso masyadong dikit. So, siguro dito sa student portal natin, yung profile pic, lagyan natin another class. Sabihin natin margin right. Sabihin natin ng 2 para hindi ganun kadikit. Oops. Hindi gumana. Check natin. Bakit? Okay, sa pangalan nga pala siya. So, dito natin lagyan na lang margin left -2. Yan. So, nakahiwalay na. Dagdagan pa natin konti. Left -3. Pwede tayo ngayon mag-post ng ating status dito sa ating page. Pero, front-end pala yan. So, gusto ko makapag-post tayo ng status sa back-end. So, para mapopost siya dito sa baba. So, paano natin ipapasok yan ngayon? Okay, tingnan muna natin yung mga nakalagay dito. So, text area class. Walang pangalan yung text area. So, lalagyan natin ang pangalan yan. Name, post. Sabihin natin status na lang.
Status post. Yan, para mas okay. Alright. May kumbawa na okay. Method is post. Okay. So, start na natin. Paano natin gagawin yon? First thing na gagawin ko, syempre, buha tayo ng table. Pangalan ng table na yan, sabihin na, bigyan natin pangalan yan, TBL post. Or TBL status post. Yan, ganyan, para dalawa. Lagyan natin ng primary key. AI. And then post. This one will be text. Long text siya. So, hindi siya barker. And then, ano bang pwede natin? Sino nag-post? Posted by. Yan natin barker to. 255. Kailan pinost? Date posted. Yan natin. Date time. Tapos, lagyan natin ng default kung kailan siya pinost. Yan. Save natin. So, kailangan makapag-insert tayo ngayon ng post dito sa TBL natin gamit itong method na to. So, paano tayo makakapag-insert dyan? Tulad lang yan ng ginawa nyo dun sa nakaraang activity nyo, yung sa insert task. Ganun lang din ang gagawin nyo dyan. So, paano natin umpisahan? Ganito lang po. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo sa class. This one sa class. Yan. Kuha tayo ng isang class dito. Sabihin natin insert post.php. Okay. So, natatandaan nyo yung nakaraang kinode natin, yung sa insert natin doon sa OP. Ganun-ganun lang din yan. So, gagawa tayo ng class. Pangalan natin insert post. I-extend niya si config. So, ang kukunin natin ay si post. So, may post na kukunin doon sa constructor. Yan. Ipapasok niya dito, papunta sa kanyang characteristic, yung post. Okay, at i-insert niya sa ang table ba siya i-insert? TBL, ano yan? Pangalan ng table natin? Status post. Tama ba? Okay, status post. Now, kukunin natin din yung post, this one, and then yung pinost niya. Isa pang kukunin natin, sino yung nag-post. So, kukunin natin yung user na nag-post. So, ilagay natin $user equals null para sa catcher. And then, double natin to. User. User. Sino nag-post? Alt-tab natin do sa MariaDB natin. Ang pangalan ay posted by. So, lalagdag natin dito. Posted by. Check natin. Posted by. Alright. Ang value ng posted by is $this posted by. Diba? Tama? Oh, sorry. User. User pala. Kasi yun yung characteristic yung user yung na-declare natin. Pero papasok siya sa posted by. So, para matawag natin yan, ang gagawin natin dito, sa student portal natin, yung form, i-redirect natin sa isang PHP file. Sabihin natin, insert post.php. Okay? So, pupunta siya doon ngayon. So, lagay natin dito. Sa labas, gawa tayo ng isang file. Ito yung makagawa. Yung file, sabihin natin, insert post.php. Diyan sa insert post.php na yan, syempre, instantiate natin yung mga kailangan. Ano kailangan natin? This one, tsaka yung islogin. So, islogin. Next thing na gagawin natin, instantiate natin sino? Si insert, yung class, ano pangalan? Insert post equals new insert post na class. Papasukan natin ang constructor natin na post method. So, $_post. Check natin. Sino ba yung post na yun? Status post. And then, sinong user? So, madali lang yan. So, instantiate ka dito. $user equals new user. Diba? Tapos, sinong user ang lalagay natin? Ito.
yung pangalan niya. And then, once na makuha na niya yung mga variable or parameters, pwede natin tawagin yung class niya or yung function. Ano yung function nung class? That is insert, tapos sabihin natin insert status na lang. So, dito, tawagin natin insert status. And then, after may insert status, lagay tayo ng header. Okay. Location, student, portal.php. Save natin. So, check natin, insert post. Dapat, pag clinic to, mabuta kay insert post, papasok. Testing natin ngayon. Refresh natin. Yan, test post 1. So, dapat babalik dito. Check natin kung pumasok. There you go. Pumasok siya. Now, ang gagawin naman natin ngayon is kailangan nating i-output. I-output yung post na yan. So, paano natin i-output yun? Simpleng output lang ang gagawin natin muna. Para hindi, tawag dito, hindi crowded or hindi ganun kahirap. Dito, sa baba ng ating form, gawa tayo ng isa pang header. Sabihin natin, timeline. Yari lang to And then, sabihin natin, kailangan natin dito is class equals, sabihin natin, text center. Yan. So, mas na H6, sabihin na H4 para malaki-laki. Yan. Oops, ba't gano'n? Ba't gano'n nangyari? Lumabas siya ng div, sorry. Dapat pasok siya dito sa div 8. Tignan natin yung comment dito. Timeline. Ayan. So, may timeline tayo dito sa baba. So, lagyan natin to ng tawag dito. Margin mx-4. Oops, ayaw. My, dahil top nga pala. Yan. So, makikita na natin sa baba lahat nung nagpo-post. Now, I want is simple lang din na paglabas nung post. So, gagawa tayo ngayon dito sa view table ulit. Kamukha na sa view accounts table lang. So, tawagin na natin view post. So, saan siya natin kukunin? tbl underscore post. Alright. And, for each data na kukunin niya, so, makukuha natin ngayon yung data. Paano natin i-display yung post? Sabihin natin, tulungi ulit tayo ng tulong kay ChatGPT. So, ayan, kailangan ma-display natin timeline. Gamit ulit tayo ng tulong kay ChatGPT. Sorry, minsan pinopost ko yung video kasi may pumapasok sa pintuan. Okay, hingi tayo ng tulong kay ChatGPT ngayon. Kasi kailangan ko na mag-output ng post wherein isa siyang div, lalabas siya ng text. Kung lalabas when it was posted and hindi natin who posted it but make it look like a Facebook post. Ayan. So, magdi-display siya ng isang parang simpleng status displayer lang. And then, kailangan mo lang kayang basahin. Magkaka-problem tayo dito. Dahil post container, alam po sa CSS natin. Ayan, mayroon ng post container. Sige, balik tayo dito. Sabihin natin sa kanya. Okay, let me... Can you make the prefix status instead of post? Kasi ito may tatamaan eh. So, kasi yung prefix na ginamit niya, post. So, kagandahan dyan, pwedeng i-modify natin ChatGPT. So, tinuturuan ko yung mag-code gamit din si ChatGPT. Sir, bawal po ba yan? Hindi. Hindi siya bawal as long as naiintindihan nyo kung ano yung ina-output niya at kaya nyong i-edit. So, it's a tool eh. It's a tool na magagamit nyo talaga. So, lagay natin.
So, para matutuhan nyo kung paano rin siya ginagawa. And then, ito siya, yung container ng status. Check muna natin kung ano magiging itsura. Okay, paste muna natin sa student portal kung ano magiging itsura niya after nito. Save natin. Check nga natin. Yan ang magiging itsura niya. So, it looks good actually. So, babaguhin na lang natin siguro yung container niya. Instead ng 500, gawin natin 100%. Yan. So, paano natin aayusin yan? Paano natin magagamit yan? So, dito, yan, copy natin tong status container na to. Isang status container kasi isang div. Cut natin yan. At dito natin siya ilalagay sa ating view table. Yan. Dito sa view post table natin. So, ang gagawin natin dito is dito. Yan. Oops. So, control new muna tayo. Papalitan ko lang lahat ng naka-double quotes. Gagawin kong single quote para magamit ko siya. Yan. Tayo sa view table. Paste natin. So, pwede mo na ngayon type dito echo this div. Yan. Magagamit na natin yung div na yan. So, tatanggalin natin tong profile picture. Hindi natin ilalagay muna yan or tanggalin muna natin for now kasi hindi siya naka-design na ganun sa ginawa ko. However, makukuha natin yung dollar data kung sino yung nag-post. So, dito, kunin natin posted by underscore by. Ayan. Tapos, yung mismong post. So, imbis na lorem ipsum, yung post niya mismo ang nalagay natin. Dollar data post. Okay. And then, kung kailan pinost. So, pwede natin lagay dito, dollar data. Kailan siya pinost? Date posted. Save nga natin. And then, try nating i-output ngayon dito sa baba ng student portal. So, sabihin natin, lagay natin to. Ang gagamitin natin ngayon ay view post. Save natin. Then, balik tayo dito. Medyo mabagal lang talaga. Oops, hindi niya tinanggap. Check natin, bakit ganon? Bakit hindi na post? Check natin. Balik tayo sa view table. Check natin, bakit kaya ganon? View post, view table, mapangalan table. Ayun, table status post pala dapat. So, tbl underscore status post. Save natin. Check nga natin. Gagana na. Ayun o. So, nagpo-post na siya sa timeline. So, pag nag-post ako dito, reading books right now. Post natin. Ayan o, pumupunta dun sa timeline sa ibaba. So, try natin sa ibang user. Gamit tayo ng ibang user. Sabihin natin si student kanina. Si Raymart Bula. So, nakikita niya yung post ni Shix Bula. So, problema, wala tayong profile picture. Try natin. Playing basketball right now. Post natin. Ayan. So, nagpo-post na sa timeline. So, meron tayong simpleng social media page. Now, ano kaya pwedeng gawin ni admin? Tingnan natin, balik nga tayo. So, I think, okay na ako dito sa nating dito sa ating users. So, ano yung test user? Account 123, admin 123. So, I think I am good na
dito sa ginagawa ng test user natin. Pwede nga dito halimbawa ito, pwede natin pindutin siya and then makiklik yung view profile niya. So kayo na ang magdagdag kung ano mga gusto nyo idagdag dito. Now, i-edit natin ngayon si admin. Yan natin, admin 123. Ano nakikita ni admin? So, pwede natin gawin dito kay admin. Tapos na tayo kay student portal Punta naman tayo kay admin portal. Sabihin natin, si admin, kaya niyang magbura ng post. Yun na lang. Yun ang gawin natin kay admin muna. Dagdag natin sa kanya. So, ayusin natin yung admin na portal. Okay. Ang gawin natin dito ngayon is, tawag dito. Ayusin natin siya. Ayusin natin yung navigation niya. Ayusin natin lahat. So, burayin natin to. Ang natin kay admin muna is navigation, control C, V, ganyan. Palitan natin to ngayon. Sabihin natin admin nav. Ayan. Copyin lang natin. Tanggalin natin tong change password. Ayan. Yan ang gagamitin ni admin nav. So, para magkaroon siya ng navigation din niya. So, PHP require once. Sino lalaglagan natin? nav/admin nav.php. Save. Check natin. Oops. Isa na. Ayan. So, dito naman, ang gagawin natin is inner fluid natin to para makita yung buong table. So, ang gagawin, sabihin natin, ang gagawin ni admin naman ay kaya niya magbura ng post. Alright? So, check natin kung anong ginamit natin dito kanina. This one, TBL account. So, duplicate natin. View, admin, post, table. Yan. Save natin. One thing pala na dapat natin baguhin din is para makapagbura dyan. Or, tama ba? Hindi, okay lang pala. Okay lang. Hindi na pala. View admin post table. So, pakalanan natin post in social user post. Yan. Management. Kuwari lang to. Okay? So, sinong nag-post? Lagyan natin. Anong post? Kailan pinost? Then, action. Kung gusto natin burayan. So, pangalanan natin, sabihin natin, posted by. Save natin. So, sa TBL account yun, TBL status post. Tama, di ba? Status post ang ginamit natin dito. Yun, okay. TBL status post and then check natin. Post, posted by, that posted. Okay. So, lagyan natin dito. Posted by. And then, sabihin natin, ano yung pangalawa? Yung post. So, post. Date, posted. And then, ano pa? Action. So, sa action, gamit tayo ng simple actions. Meron dito sa ating unang ginawa. So, nawala siya dahil binura ko kanina, if I'm correct. Yan, binura ko nga kanina. So, gawa tayo ng echo dito. Mag-echo na lang tayo ng isa pang TD na may laman siya. Ano laman ng TD natin? Sabihin natin, isang href. Anchor tag. Okay? Natin delete post. Natin ng class equals btn danger. Okay. Ano pa man pwede natin ilagay dito? Okay. Sounds good. Tingnan muna natin kung madi-display kay admin.
954. Unexpected. Okay, tama naman. Okay. Bakit siya unexpected? Kasi walang kama. Ay, semicolon. Sorry. Oops. Tapos admin portal. View. Post. Ay, hindi. Ano pangalan ng code natin? Ang tanga ko talaga. View admin post table. Yan. Save natin. View admin post table. Oops. Underscore. Posted by. May ano. So, ito. Posted by. Kulang ng underscore. Yan. So, yan yung mga post. Then, pwede natin delete sample. Okay. So, lagyan natin to ng href ngayon. Class equals class tuloy href. Sabihin natin ang href niya is delete post. Yan. Tapos, ipapasa natin yung ID niya equals $data ID. Okay, tignan natin kung merong labas na ID. Oops, ba't wala? Check natin. Code.php. Sige natin. Ulit. Hindi gumagana. Check natin. Ba't ganoon? Okay, ano kaya nangyari dito? Ayun. Yung href. Dito sa TD. Ayan. Kailangan natin ilipat to. Kaya pala. Dapat nasa A tag yung href. Sana okay pa yung mic ko. Ayan. Save. Testing nga natin. Ayun. Lumalabas na sa baba. Ito sa lower left ng screen eh. Lumalabas na siya yung ID niya. Alright. That's great. Next thing na pwede natin gawin ngayon is gawin natin tong delete post.php. So, insert post. Ayan siya. Copyin mo lang yan. Same lang din sila. So, gawin mo lang delete post.php. Okay? Now, dito, so, tumawag siya ng class na insert post. Ayusin muna natin yung delete post class din. So, gawin lang din natin. Copy lang din natin. Kapalitan natin delete post. Now, dito, imbes na insert post, kukunin natin delete post. Kailangan kung anong pangalan nito is kamukha ng pangalan ng PHP file mo. Dito, ang kukunin lang natin ay yung post kasi hindi na natin kailangan yung user dyan. Yung post lang dahil yun lang naman i-delete natin. So, tatanggalin natin si user. Di natin siya kailangan. Yan, save natin. So, sabihin natin dito, delete status. Okay, save natin. So, kunin natin ngayon yung delete query dito sa SQL kasi tamad ako. So, hindi ko matandaan. Delete from. Okay. Delete from. Delete from TBL status post. So, buburayin natin siya. Where, tatalangin, where ID, naka-grave, is equals to $this post. Kukunin natin yung ID ng post dyan. So, dito, delete post. Lagawin lang natin. Ito. Lagawin natin. Delete post. Delete post. So, ipapasa natin siya via get method. So, get naman siya. Kasi clinic natin yung link. Get method siya pinasa. So, paano siya pinasa? Ano? Bakilak naman. Okay. So, dahil get natin siya kinuha, ayusin natin. ID. So, ID natin siya pinasa. So, get ID. Paano naging get ID? Ayun o. Nakita nyo sa lower left. ID yung pinasa niya equals 3 ID. So, si ID ang pagbabasihan natin.
Gagawin natin dito, delete post. Tawagin natin function niya, delete status. Ito siya, admin portal.php. So, testing natin ngayon. Dapat pag clinic, diretso siya. Sana magbura. Upya. Hindi na bura. Pero nag-redirect. Check natin. Bakit hindi nagbura? So, may pan-check tayo dyan. Tayo sa get ID natin. Okay. Delete post. Delete from dollar. Natin ito. Okay, let me check. Nasa naman niya, clear niya. So mag-bar dump tayo. Check natin yung SQL statement na nabubuo sa kanya. Okay, then die. Check natin. So dapat pag pinindot to, yan. Delete from TBL status first one. Ano naman, di ba? Okay, so pumapasok naman siya. Ba't ganun? Ba't di siya pumasok eh? Okay, save natin. Delete post, delete post, delete status. Okay, tama naman. Tama naman siya. Try uli natin. So, dalawa na lang. Click natin ulit. Try natin yung kay Raymart. Delete post. Lah, ba't ganun? Check uli natin. Okay. Try natin. Nari dito. Saan natin? Okay, lagay natin dito. Save. Try nga natin yan. Nari dito. Ito. Dollar post save. Push natin. Delete. Ayun, so pumasok na. So nag-delete na siya. So ayan, okay na yung sa admin natin, may post management siya. So pag students, pwede silang mag-post. Ayan, admin 1, 2, 3. Mag-post tayo. Tapos thing with post natin. Yun, meron. Yun natin. Dapat makita siya nung test account natin. So nakikita natin yung timeline. Pinost ni ganyan, ganyan. At tayo pwede rin mag-post. Natapos din recording. Yan, post natin. Okay, so ayan, nakabuo tayo ng isang simpleng social media site na may admin function kung saan yung admin kaya niyang i-delete yung mga post. So pwede niya i-delete, and then mayroong mga user na kaya mag-post. And then ito may mga registered user site. So kayo, gusto kong gayahin nyo rin to, gawin nyo tong mini social media site na to, pero gusto kong dagdagan nyo ng functionality. Wherein pag ito clinic, mare-redirect dun sa user profile, makikita yung profile niya, tapos lahat ng post niya makikita. Okay? So parang ganito rin na may registered user din sa kanan, pero itong kaliwa pag clinic ko siya, nababago. Wherein makikita yung profile ng account na yon, tapos lahat ng post niya. Yun yung gusto kong idagdag nyo dito sa system. Okay? Checkan ko yun next week pagbalik natin sa on-site class natin, and then mag-start na tayong mag-migrate ng mga ginagawa natin. So this will be an activity. Okay, activity lang to na pwede nyo gawin and kailangan nyo gawin para makapag-umpisa na sa paggawa ng mga system. Sana makatulong itong framework na to at intindihin nyo lang kung paano. Magagamay nyo din siya. So una lang siya medyo mahirap. Okay, so good luck. Remember the assignment.
Ito, dapat pag clinic, mareredirect sa isang page kung saan nandun pa rin, makikita pa rin yung mga registered users, makikita ngayon yung profile ng user na to, and then lahat lang nung pinost niya. And then pwede uling mag-click ng ibang users. Okay, so sa susunod ulit, next week, antayin ko yung activity nyo. Okay, good luck guys.